Ah, hello, balik po tayo dito sa building. Medyo hindi tayo makagala sa labas. Medyo palakas ng palakas yung ambon niya. Ayun, yung medyo lumalakas na siya. Hindi tayo makakaikot sa buong university. While andito po tayo, so sa mga baguhan po dyan na magustong makaalam, magkaroon ng konting kalaman tungkol sa fire alarm o firefighting, share ko po sa inyo sa bawat araw ang ang aking ginagawa upang kung kayo naman ay maka-experience na ito ay makadagdag sa inyo ng konting kaalaman. Sa mga baguhan po na pinapasok ang larangan po ng fire alarm, katulad po, ito yung brand name niya is Gent. Yan po siya. Siya po ay isang conventional old panel. Masyadong matagal na panel na po ito. Mapapansin nyo po mga gusto po nyong malaman kung ano po yung system ng isang lumang conventional fire alarm. Meron po siyang, may mga button po siya. Mapapansin nyo po, meron siyang silence. Okay, silence master sounder. Itong silence master sounder, pwede mo siyang i-activate by this key. Meron din po siyang sound reset, itong cancel fault buzzer, and lamp test. Yung lamp test, makikita nyo po yan para malaman nyo kung merong pundidong LED. So, okay naman siya so far. At ito namang cancel fault. Yung cancel fault po, any na magkaroon ng example, meron pong trouble dito dyan, yellow, fault, lalabas po yung tinatawag na buzzer. Kakarinig po kayo ng konting sound dyan sa loob ng panel ng buzzer. So, temporary, dahil minsan malakas po yung buzzer yan, nakaka-distract po dito sa katulad sa isang university, sa isang school, sa mga student. So, i-press nyo lang po ito para ma-execute po at ma-silence po yung buzzer na naririnig. Ngayon, mapapansin nyo po, meron siyang tinatawag na zone. Hanggang zone 24. Mapapansin nyo, from zone 1, 2, 3. Yung pong sinasabing zone, halimbawa, zone 1, o zone 24, andito natin sa zone 24. Sa zone 24, mapapansin nyo po, ano po ang meron sa zone 24? Meron siya, nandun siya sa top floor, lift machine. Sabihin doon sa lift machine. Okay? Example, dito po tayo sa zone 21. Example, magkaroon ng activate dito, makikita nyo po yung red dyan. Makikita nyo dyan, sabi may problema po sa zone 21. Ano po yung mga makikita o saan yung location itong zone 21? Nakalagay po dito, zone 21, first floor, hallway. So, yan ang sistema po ng isang old panel compare po doon sa tinatawag na fire alarm addressable. Ngayon, dito po sa old panel na fire alarm, mapapansin nyo po, ito, very old po talaga. Yan, no? Inisin yan ang tinatawag na smoke detector. Ayan, no? Yan, mga smoke detector yan. May mga detector yan. Yan. Tapos meron siyang brake glass. Yan, may brake glass siya. Yan, may brake glass. So, yun yung alarm bell niya. Ayun, buksan po natin yung loob ng fire alarm panel. So, example, mapapansin nyo doon zone 1. So, sa loob niyan, ayan, may kanya-kanya po siyang card. Ayan, may madali naman pong matrace out. Katulad nito, yung buong card na ito, napapaloob sa kanya ang apat na zone. Meron zone 1, may zone 2, may zone 3, may zone 4. So, dito nakakonect lahat diyan sa mga yan, ang mga detection o mga detectors at brake glass. Papansin nyo. Yon. Diyan nakakonect yan. Halimbawa,
This area zone 1, ayun, ayun sa taas na yun ang zone 1, yung red and black na yun. At yung zone 1 na yun, saan mo makikita yung location na yan? Ayun, nakalagay doon, zone 1, basement. So magkaroon ng alarm dito sa zone 1, doon ka magko-concentrate sa basement. Sabi nandoon ang mga minsan nag-aalarma, may mga false alarm, mga trouble. Yan. Kaya sa loob na ito, makikita nyo po itong buong system ng lumang conventional na fire alarm panel. Meron po siyang tinatawag na backup battery. Ito po, at yung backup battery niya. Yan ang backup battery. Kita nyo. May supply na 240 volts just in case na mawalan ng power supply o magkaroon ng interruption sa building, nawalan na electricity. So ang gagana pa rin yung fire alarm through this battery. So kahit na wala siyang power supply o wala siyang electricity, tuloy pa rin yung system na gumagana. Yan ang principle po ng sinasabing fire alarm. Makikita nyo po dito, dalawang 12 volts battery, isa, dalawa, so 24 volts. Meron siyang nakalagay na 1700 hour, medyo malaki siya kasi malaki itong building na ito. So meron siyang 17 hour operation, full operation, just in case mawala ng power supply. So kaya niyang patakbuhin pa ng mga ilang oras. So ilagay mo ng mga maximum siguro, mga 3 oras o 4 na oras. Full load. Mapapagana niya to kahit walang electricity. So yan po mga kabayan. So sa mga ito po yung unang araw ng ating pag-share ng mga experience at mga troubleshooting. Subscribe lang po kayo. Marami pa kayo malalaman sa mga unang mga araw at susunod pang mga araw. Magpapakita po tayo ng pagtitrace ng fire alarm, firefighting, controls, at mga suppression, maging ang mga agents na sa mga LT room, gaya ng mga Argonite system. Share po natin yan, paano mga operation lahat yan, paano ang pag-execute, paano ang pagte-testing ng mga solenoid, sa mga nitrogen. So, lahat po yan, isa-isa na. Subscribe po lang kayo habang nag-upload po ako for the coming week po. Lahat ng mapapanood ninyo, matututunan nyo po, lalo sa mga nagkaka-interest sa larangan ng fire suppression and fire alarm system. Under ko po ang lahat ng commissioning ng fire alarm, detection system, firefighting system, suppression system. So lahat po yan ay isi-share po sa inyo one by one sa bawat pupuntahan nating site. Paano ang pagte-testing, anong operation, paano ito, kung magkakaproblema, ano una natin gagawin, paano ang pag-testing ng pump, ano ang mga dapat i-setting. So lahat po yon. So sa ngayon po, nandito po ako sa isang university. So nag-ibisita ako sa isang very simple lang naman ng fire alarm. So in the near future po, ituturo ko po sa inyo paano ang pagtotrouble ng fire alarm. So ilan po at susunod po. So pray lang po para sa mga gustong patuloy na makapanood ng aking YouTube po. Sige po mga ka-idol, bye-bye.